So, my name is Luisa Sueb. So, ito po ang aking topic. The effect of income trends and customer choices. Understanding how income affect buying decisions. So, ang pagbabago sa kita ay may direktang nakakaapekto sa desisyon ng mamimili. So, kapag tumaas ang kita ay lumalawak ang kakayahang bumili. Kapag bumababa naman ay lumiliit ito, ang mga produkto ay nahahati sa normal goods. Tumaas ang pangangailangan kapag dumaas ang kita at inferior goods. Bumababa ang pangangailangan kapag tumaas ang kita. So, halimbawa nito is normal goods, masustansyang pagkain, sapatos na di kalidad, bakasyon, bagong sasakyan o binibili o mas pinipili kapag mas malaki ang kita. Introduction. Income influence what customers buy. Higher income increases purchasing power. Lower income changes spending priorities. So, ang kita ay malaking impluensya sa mga bagay na binibili ng tao. So, kapag mas malaki ang kita, mas lumalakas ang kakayahang bumili ng mas marami o mas mahal na produkto. So, kapag naman maliit ang kita, nagbabago ang prioridad, nakatuon lang sa mga pangunahing pangangailangan at iniwasan ang mga bagay na hindi kailangan. So, halimbawa, mas malaki ang kita, kayang bumili ng masustansyang pagkain at bagong damit at makapagbakasyon. Effect of increased income. Customer buy more goods and service. People may choose higher quality of luxury products. Saving and investment may also increase. Example, a family buys a new appliance after getting higher salary. So, kapag tumaas ang kita, lumalakas ang kakayahan ng mamimili na gumastos. So, mas marami silang nabibiling produkto at serbisyo. Mas pinipili ang mga bagay na may mas mataas ang kalidad o mga mamahaling gamit at may sobrang pera rin para sa ipon o puhulan. So, halimbawa nito is bumili ng mas maraming pagkain at gamit para sa bahay. What is customer's choice? Customer choice refers to decisions people make when buying goods and service. Choice depend and needs. One's price and income. Example, choosing between luxury and basic products. So, ang customer choice ay ang mga desisyon na ginagawa ng mga tao kapag bumibili ng mga produkto o serbisyo. So, ang pagpili ay nakadepende sa kanilang mga pangangailangan, kagustuhan, presyo ng bilihin, at laki ng kanilang kita. Ipinapakita nito kung paano nagpapasya ang mamimili base sa kung ano ang kailangan at gusto niyang kayang bilihin. So, halimbawa, pagpili sa pagitan ng mamahaling sapatos o simpleng sapatos lang. Good day everyone, especially to you sir. So I am Narhasin Di Ali and this is the continuation of Luisa report. So effects of decreased income. So the first is consumer focus on basic needs. So dito po is mag-focus muna tayo sa mga basics need natin like yung food, water, kuryente, and pamasahe. So yun lang muna ang uunahin natin. Yung mga luho natin, ititigil muna natin kasi wala na tayong budget. The second is people reduce spending on luxury items. So dito po, magbabawas tayo ng mga gastos sa mga luxury items. So example po is dati Starbucks everyday. So ngayon po is 3-in-1 na lang po. And other example is dati branded na sapatos, ngayon chinelas na muna. Ganun po. And the third is consumer search for cheaper alternatives. So dito po, maghahanap po tayo ng cheaper alternatives.
Instead na mamahaling brand, maghahanap po tayo ng generic o mas murang version. So, example na lang po is buying generic brands instead of expensive brands po. So, yun lang po pag bumaba ang income. So, natural lang po na mag-a-adjust tayo. Uunahin yung mga needs, babawasan yung mga luho, at hahanap tayo ng mga mas mura po. The next is example of consumer behavior. The first one is food. Switching from fast food to home-cooked meals. So, dito po is dati, pag tinatamad tayo, Jollibee o McDo na lang lagi. Pero, pag nagtitipid po tayo, sa bahay na lang magluluto, kanin, itlog, sardinas, o di kaya pastil, so solve na tayo. Mas mura kasi at mas marami pa. So, yun yung switching from fast food to home-cooked meals. And the second is transportation. Using public transport instead of taxis. So, dito naman po is pag may pera, taxi o grab lang para mabilis at presko. Pero pagkapos tayo, magji-jeep o bus na lang. So, mas matagal nga lang pero mas makakatipid tayo. So, yan yung using public transport instead of taxis. And the third is entertainment. Reducing spending on travel or gadgets. So, dito po is dati gala dito, gala doon, travel, bili ng bagong cellphone, pero pag nagbabudget, bawas muna tayo. So, Netflix na lang muna sa bahay o kaya laro lang sa phone. So, yan yung reducing spending on travel or gadgets. So, ang point lang po dito, nag-a-adjust talaga tayo ng gastos depende sa situation ng pera po natin. The next is importance of understanding income changes. So, first is help businesses adjust products and prices. So, para sa mga tindahan or business, so, kunwari, nagtitipid yung mga tao kasi maliit yung sahod nila. So, edi yung tindahan, gagawa sila ng maliliit na shampoo o 5 pesos na kape para may mabenta pa rin sila. Nag-a-adjust sila po ng presyo. Second is guided government policies and economic planning. So, para po sa government, pag alam nila na maraming walang pera, so dun sila magbibigay ng ayuda or pababain nila ang presyo ng bigas para makatulong. So, dun sila magbe-base ng plano nila. Third is help families manage budgets wisely. So, dito po, para sa ating pamilya or sa ating bahay, para marunong tayo mag-budget. Pag alam natin na kulang yung pera natin next month, is di na tayo bibili ng milk tea ngayon. So, ipunin natin, unahin yung mga bigas at ulam. So, kaya importante siya para yung tindahan, government, at family is alam kung ano ang gagawin pag nagbago ang income. So, yun lang po. Next is conclusion. The first is income changes strongly affect consumers' choices. So, malaki talaga ang epekto ng income sa pagbili natin. The second is higher income increases spending opportunities. So, pag mataas yung income o sahod natin, so mas maraming pwedeng bilhin. Pwede maggala, pwede bumili ng gadget, mas maluwag sa budget po natin. Last is lower income encourages careful budgeting and prioritizing needs. So, pag mababa naman yung income, so mas magiging careful tayo. Uunahin muna yung mga needs tulad ng mga food at kuryente. So, yung mga luha, tinitiis muna. So, kaya importante po na marunong tayo mag-adjust depende sa pera at meron tayo. So, yun lang po. Thank you po.